Tama natin yan kung 125cc kasi nga nasa kanyang color na kanyang makina. So, Walking sa kalilangan bukid nun. Life feels small, heart's a big one. Dreams and hassle, walang tigil. Junril Maris, always on the go. Tingin mo ba, kaya ko pa? Heart beats fast, parang rush hours. bago natin ikutan ng motor na to, no, yung harapan niya, gilid, saka sa likuran. So, alamin natin yung specs niya. So, ito ay naka 125cc, naka 4-stroke. Ito ay naka carburetor pa lamang. Pagdating sa kanyang gear shifting, umaabot ito ng 5-speed manual gearbox. At pagdating naman sa kanyang power output, meron itong 7.2 kW sa kanyang power output delivery. At pagdating naman sa kanyang torque, meron itong 8.3 Nm. Malakas na rin yan mga idol, no? So, dagdagan mo pa ng kanyang push rod type engine. So, hindi ka talaga mabibitin sa motor na to pagdating sa akunan or sa akyatan. Sa iba sila ni 150 at saka ni 125, no, mga idol, no, sa kanyang head. Yung 150 nila, so malaki yung kaibahan sa decals or sa sticker dito sa 125cc nila. So ito yung 125, no, may nakalagay dito na macho. Kung doon sa 150 is kulay dilaw, dito naman is naka-gray. So ayan, naka-gray combination ng black at saka kulay white. So dito may naka lines dito na kulay black, no, mga idol. Tapos dito white naman saka black sa gitna is nakakulay red. Yung headlight niya, bulb type at naka square type dito, no, dito sa 125cc nila. At ganun din dito, bullet type yung kanyang signal lights dito sa harapan. Flexible at saka hindi basta-bastang mababali or mababasag kapag nasagi mo ito. Ay, meron din ditong butas-butas, so good for aerodynamics na lusutan ng kanyang hangin. So lusutan ng hangin, papasok yung hangin dito, lulusot lang doon banda sa likuran niya. At pagdating naman sa horn niya or busina, andito rin siya naka-indicate, no? At meron dito siyang Rossi na pangalan. So ayan, naka-emblem siya dito mga idol, no, sa ilalim ng kanyang head. So malayo pa lang, makikita mo na yung emblem ni Rossi dito na nakalagay. So pagdating naman sa suspension niya, ganun din, naka rubber boots dito. Tapos may mga butas-butas yan, no, mga idol, ayan, no. So singawan, naka-chrome dito sa ano niya, sa ilalim niya. At naka-emblem na rin dito, no, yung pangalan ni Rossi. Pagdating na sa kanyang gulong is ganun din, naka-tube type. Motor is naka-rim yan mga idol, no. Matic yan na naka-tube type yan. So sa size niya is 2.75 by 17. So standard at napakadaling hanapin after market. Sa braking system niya, so ayan makikita natin, no, naka-drum brake din yan. Gusto mo lang sabitan ng sidecar, pwedeng-pwede yan kasi nga may nakaabang na dito na butas. So ito yung makina niya, makikita natin. So pag 125cc, matic yan, nakakulay black yung kulay na kanyang makina. Doon naman sa 150 is naka-chrome at sa 175 is naka-kulay gold yun. Sa kanyang tangke, so ito, no, sa 125cc, meron itong 9.5 na tank capacity at meron itong fuel consumption na umabot ng 48 to 50 km per liter. So napakatipid na niya, no, mga idol, sa 125cc na push rod type engine. Kulay yellow sa kanyang Rossi na sticker, tapos may black at saka may white. So yan yung kulay dilaw na yan. Yan yung talagang yung signature color ni Rossi pagdating sa color nila. So dito naman sa ilalim niya naka white, tapos meron siyang gray dito at black naman. So ito lang yung decal sa tangke ni Rossi 125. Pagdating naman sa side cover niya, so yan yung nakalagay niya, Armature TC 125. So malalaman mo kung 125cc kasi nga meron na siyang nakalagay dito na pangalan. Sa gear shifting niya, so binoborin ito ng 5-speed manual gearbox. Dito naman sa chain niya, so ganun din, meron siyang cover dito na bakal siya. So, pagdating naman sa combination ng kanyang bracket combination sa harapan sa kasalikuran is standard yan. So kapag standard, matic, magagamit mo yan sa akyatan saka sa patag. So kung nabibitin ka sa patag, no, palit ka lang ng sprocket combination dyan. So kung dito 15, so kung nabibitin ka sa patag, gawin mo lang siyang 16 para mas makamura ka. Kasi kung dito ka magpalit sa likuran o sa rear sprocket is mas mahal yan siya. Suspension yung sa likod, so meron siyang dalawang suspension dito. So meron siyang extra. So kung pampasada mo, wag mo na siyang tanggalin. Pero kung gusto mo ng single, tanggalin mo talaga to kasi nga mas matagtag to kapag ginamitan mo ng dalawang suspension. So tapos dito naman sa grab bar niya, stainless din siya. So ayan. So, mas mahaba yung grab bar ng 150, no, compare natin dito sa 125cc. Yan yung 150 na grab bar, mas mahaba siya. So dito sa 125cc is mas makitid siya. Isang sakong bigas, pwede dito sa grab bar ng 125cc na to. So ganun din yung ano niya, yung signal lights niya dito sa likuran niyo is naka-flexible, sa bulb type pa siya. So same pa rin, bulb type. Tapos dito naman sa tail light niya is bulb type din siya, mga idol, na makikita natin yung bulb type niya. Tapos ito na naka-square type. Fender niya sa likod, meron din siyang extra na plastic dito na flexible. Ayan, oh. So ayan, oh, natutupi siya pero sumasama lang siya. So ay flexible at meron na rin siyang plate number dito na kasama kapag kinuha mo ito
motor na to. Naman sa likurang bahagi niya, pagdating sa kanyang gulong is 3.00 by 17, saka standard ito, na napakadaling hanapin after market. At pagdating naman sa kanyang braking system, no, ganun pa rin, mechanical drum brake. So sa muffler niya, galing sa exhaust, no, ng kanyang makina hanggang dito talaga sa dulo, naka-matte black yan. Meron siyang guard na kulay stainless. So ito, kaukit dito yung pangalan ni Rosie, no. Ayan, suspension niya dito, no. Sa kabila, dalawa. Dito, dalawa rin siya. At pagdating naman dito sa side cover niya, nakalagay dito yung Armature TC125. So nakakulay dilaw. Tapos may butas-butas yan siya dyan. So pwede pasukan ng hangin. Kasi nga ito ay, dito banda is air cleaner yung nakalagay dito banda. So yung air cleaner, no, so nililinis din yan. So meron na rin siyang kickstart, no, na backup. Upuan ni 150, saka 125, ganoon din siya, makapal. Tapos ito yung sa driver side, sa kanyang angkas. So goods na goods for long drive talaga, na hindi ka basta-bastang mangawit. So hindi ka talagang basta mangawit dito kasi nga ito ay naka upright position. Mga buttons dito sa kaliwa niya is high beam, low beam yan siya. Tapos turn signals left and right. Dito yung busena. Tapos sa kabila niya, on ng headlight, off, hazard. Tapos ito naman yung electric start niya. Ignition key is ganun pa rin, no, mga idol. Additional key yung nakalagay dito. So meron din siyang lock kung gusto mong i-lock. Kutin mo lang yan. Tapos i-lock mo nga yan, push. So maglalak na yan siya. Ayan, o. So nakalock na siya. So gusto mo lang on, ayan. Tapos kung natin naman dito sa meter panel niya, naka-analog type. So andito naka-indicate yung speedometer. Speedometer, andyan. Turn signal lights niya, no, left, tsaka dito yung right neutral indicator, dito naman yung high beam, low beam. So dito naman yung gear indicator. So ang wala lang dito talaga is yung fuel indicator niya. Interesado ko dito sa Machu 125 nila. Meron itong price ngayong. So sa kanyang cash, no, mga idol, meron itong 43,500 pesos. No down payment, straight monthly. Sa 1 year niya is 4,710. Sa 2 years niya naman is 2,795 at sa 3 years is 2,155. So meron itong rebates na 300 pesos basta updated ka magbayad.